guys, maayong buntag. Time check, 9:45 AM. Alam nyo naman tayo lagi nagta-time check. Uy, speaking of time check, wait lang. Good morning everyone. Sana okay kayo. Ang bastos ko naman kapag hindi ko kayo ginagreet sa umaga. Good morning. Kahit saan man kayo sa mundo, nasa Dubai man kayo, nasa Japan man kayo, nasa Spain man kayo, Canada, US, saan pa ba? New Zealand. Ang dami nating viewers all over the world. Hello, good morning sa inyong lahat. Sana okay po kayo. Alam ko pagod na din kayo, lalo na yung mga ka-OFW natin dyan. Pero laban lang. Laban lang sa mga loan natin na walang katapusan. Anyway guys, maayong buntag. Princess Higa once again. And today is Wednesday, 9:46 PM. At alam nyo ba, akala ko dati, it doesn't matter. Sino ba yung kumakain sa likod? I see you. You finish your milk again? Ano man yan, oy? Ay, nako, Chico. Sabi ko nga, akala ko it doesn't matter kung kailan ako nag-upload. Pero recently, I met a very special person that became our friend. Ate Eden, hi sa'yo. Sana nag-enjoy ka sa Japan. And she told me that she really likes it na yung mga vlogs natin at videos natin ay real time or real date. And at least we try to. So for example, kagabi ko siya give-vlog guys. Morning, dapat na-upload ko na siya. Hindi ako nagpapalit talaga ng isang araw. Kasi mas gusto ng mga viewers yung talagang up to date sila. Grabe kayo guys, gusto niyo talaga up to date. Buti na lang may mga bagay pa akong ginatago sa inyo. But anyway, I remember sharing with you last time na meron akong gagawin na additional na strategy, marketing strategy, selling strategy sa Mayumi Thailand Closet. Bakit? I really would like to free up my schedule. I feel it's too heavy for me sometimes and I'm putting too much. I'm doing so much guys. I'm putting too much pressure sa sarili ko. At nabibigatan na ako paminsan-minsan. So this time, I'm going to open up Mayumi Thailand Closet for working student. So this is something that I really wanted to do, knowing na at least meron tayong matulungan din ng mga student na merong mga vacant hours before sila pumapasok sa school. So shinare ko sa inyo, since my Mayumi Thailand Closet ay katabi ng isang college school, I recently talked to Miss Giselle at sabi ko, shinare ko sa kanya yung aking strategy, yung idea. Now we are going to open for mga estudyante nga. So it's gonna be a part-time job for students. It's not going to be heavy guys, not too much, but the job is to i-model yung mga damit natin. So normally ako po yung lagi nyo nakikita nagmo-model sa Facebook page ko na Tindera sa Africa and Mayumi Thailand Closet. This time nakikita nyo din si Miss Giselle kasi nagmo-model si Miss Giselle ng XXL. Pero this time, meron po tayong bagong additional sa ating family. Ang gagawin ng student guys, college student, is to model the clothes. It can be reels, it can be photos, it can be short videos, whatever. But the job is susuotin yung damit and then i-flex lang siya para makita ng client or ng customer kung ano yung itsura pag small, extra small, small, medium, large, extra large, XXL yung magsusuot. Ibang-iba kasi guys kapag real katawan yung sumusuot, hindi mannequin. So ngayon, andito sa shop, kaka-interview lang namin sa kanya guys, si Miss Amy. Amy, no? Ayan. Hi ka, Miss Amy. Hi. Pretty guys, no? So si Miss Amy is second year college, taking Bachelor of Elementary. Ayun guys, narinig ninyo. Ikaw, Miss Giselle, Bachelor of Bachelor of Education. Magkatulad pala kami. So, I'm also a graduate of BE Ed from Mindanao State naman. Mindanao State University. So, education student guys. So, nakuha natin na first magiging model ng Mayumi. Suportahan naman natin guys yung bago naming parakit. Yung bago naming marketing and selling strategy. Let me know what you think. Mag-comment naman kayo down below. Kung tingin ninyo, nagawa ba ni Amy yung kanyang responsibility. But we are excited. Miss Giselle, right? Excited din si Miss Giselle kasi now Miss Giselle is going to manage the student, manage her schedule, let her know what she's going to do, arrange the clothes for her. So for me, I'm going to support by making sure na yung accessories natin kompleto, especially sa damit at saka sa footwear. But also, the student will provide some things like yung hair niya, ayusin niya, yung makeup niya, ayusin niya, para pretty naman. And also, kapag may mga shoes na siya, depende sa damit na isusuot, Miss Giselle is going to do the schedule. So this is very exciting, you guys.
I hope that this is going to help boost the sales of our small boutique. So sa lahat sa inyo na bumibili from YouTube to Facebook, maraming salamat po. Please do comment if you like Miss Amy next time. Please leave us kind messages, you guys. If you like what she's wearing, please do inbox me lahat ng mga damit na susuotin ni Miss Amy. And we are getting another student na size large hanggang XXL naman. Or maybe medium to XXL, we shall see, kasi may mga damit tayo na maganda kapag medyo malaki yung katawan na magsusuot. So we are going to get that one as well. All of this makikita na ninyo guys sa Mayumi Thailand Closet natin na page at Tindera sa Africa na page. Once again, our boutique guys, nagbibenta kami ng mga damit and apparels from Bangkok, Thailand, 95%. 5% is from Vietnam. And also, we do free shipping nationwide sa Pilipinas kung nakatatlong item kayo or more. If international shipping naman, yes, we do. We use FedEx, guys. So, FedEx yung gamit namin kasi mabilis at saka garantisadong matatanggap ng all. Alright? So, once again, you guys, maraming salamat. Let's do welcome Miss Amy sa ating Mayumi Thailand Closet. We'll see you guys. I'll see you guys on today's episode. Salamat. And for today's snack pala, nagpabili ako kay Miss Giselle ng kamote. Ayan. Alam ko mga OFW na may miss nyo na to. So, pumunta kayo sa malapit na grocery store sa inyo, maghanap kayo ng kamote. Alam ko mahal dyan. Kung hindi nga lang mahirap, tatapunan ko kayo ng kamote. Alam ko mahal to sa abroad eh. And kumain na din kayo kasi alam ko maglalaway kayo dito. Pero this bite is for you guys. Tama lang pagkaprito ah. 10 piso lang to. Isang stick. Ganito siya. Tingnan nyo. Ang laki guys. 10 piso lang. Okay. See you guys. Natawa ako kasi nagchika-chika kami ni Amy. And then, I just found out na kaya pala siya nag-eduk is gusto niya palang pumunta ng Thailand. And then, sobrang interested siya na pumunta ng Thailand. Na-flashback sa akin lahat ng buhay ko sa Thailand for 10 years. I was in Thailand guys since graduate ako ng Mindanao State University year 2011. I left Thailand, I believe the end of 2020. So, natatawa ako kasi she's trying to learn the language na ng Thailand. At alam nyo guys, every time na pumupunta ako ng Thailand, you can see how much I love the country. Kasi nakikita nyo ako kumain guys, grabe talaga, wala akong pili. Pag Thai food talaga ang sarap. And I do converse in Thai. Kaya nga minsan, pag may mga kilala ako na gustong pumunta ng Thailand, parang ang sarap sumama. Pwede maging personal tour guide ninyo. Gusto nyo bang mag-shopping doon? Pwede ako na lang sumama sa inyo. Samahan ko kayong mag-shopping. Kasi I love Thailand so much. Thailand is in my heart. At namimiss ko yung pagkain ng Thailand. I miss dealing with the everyday life there. People, yung kultura nila. Very deep culture, you guys. Interesting na kultura. Ang religion nila, Buddhism. So, it's a lot different from what I have seen growing up. I've never seen monk in my life. Doon na ako nakita ng monk sa Bangkok. And the first time I saw them in movie na nandyan si Angelina Jolie. May monk doon eh. And then pagkakita ko sa Thailand ng monk guys, it's really something na parang mamesmerize ka talaga on your first few times na makita mo sila. Kasi you can really see, you know, yung kanilang physical ano nila para sa pagiging monk. Yung orange na robe, wala silang tsinelas, walang sapatos, naglalakad, may bitbit sila na yung basket, lagayan ng pagkain na i-offer. Sobrang colorful. Then pagdating sa mga wino-worship nila, kaon kag lunch dere? Magkaon kag lunch? Oh, kay magpalit og sudan. Okay, asa ka? Asa ka adto? Asa ka adto di? Asa ka adto karon? Okay. Sige. Yung okay. Bunso naming kapatid. So anyway guys, yes, sabi ko nga kay Amy, if you have the vision to go to Thailand, kasi second year na siya ngayon, 2 years na lang. If may vision siya na pumunta ng Thailand after 2 years, that's amazing. Kasi kailangan naman talaga ng isang tao yung vision. Kapag walang vision yung isang tao, mahirap na yung vision natin, i-transfer natin sa kanila kasi it's not gonna work out. That's one of the things I've learned by the way, no, na pag nagpili ako ng tao or staff or someone na mag-work with me, I always look at how they look at things ba. So, sabi ko kay Amy, subukan namin yung kanyang Thai.
Tingnan natin yung tayo ni Amy, guys, ha. O, sige, sampulan mo kami. Sige na, wag ka mahiya. Bawal mahiyain dito. Ay, Miss Giselle naman eh. Ay, excuse muna. Sige. Miss Giselle! Okay, sige. Paano magsabi ng thank you in Thai? Kap ko na ka. Good. Very good. Paano mag... Kasi Miss Giselle, ang sexy naman ang sinabi. Ang kap ko na ka. Dapat manlili daw ka mag-ano dari ano. Yes. Pinahangin. Ma'am Sheena. I love Ma'am Sheena. Shout out Ma'am Sheena. Dashin. How about Amy, saying no. Masarap pag kumain ka sa karinderya kasi guys, tinuruan niya lang yung sarili niya. Online ka lang, kumuha. Pag pumunta ka sa isang karinderya and nasarapan ka sa niluto nila na palakang prito, let's say, ano sasabihin mo? Aray makmaka. Galing! Aray? Anong aray? Makmaka. Aloy, mak. Aloy, mak na ka. Aloy, mak ka. Kasi yung ano nila guys, parang may hangin. Totoo naman talaga. When you say ka, hindi siya ka. Ka. Sawadi ka. Kap ko na ka. Sabay di may ka. Yes, kasi pag nagtanong ka, sabay di may ka. Are you okay? So, sasagutin mo siya, sabay di ka. Di ba? Pag sinabi mo namang pangit ka, paano sabihin yon? Hindi natin sin. Hindi mo alam yung pangit ka. So, kunyari, may nag-ano sa'yo, may nagligaw sa'yo doon. Tapos, pangit siya. Ay, grabe ka naman, madam. Ang harsh mo naman. Sabihin mo lang, may suway. Or, may lo. Pag lalaki, lo. Lo pag gwapo. Pag hindi gwapo, may lo. Milo. Sa Pilipinas, iniinom natin yung Milo. Guys, sa kanila, pangit na yun, guys. Hindi na gwapo yun, guys. Milo, meaning hindi siya gwapo. May chop, hindi ko siya gusto. Ano, pen ngay ba? Pen niya ngay. What's happening? What's up? Anong problema? Pen niya ngay ka. Ayan. Pen niya ngay ka. May pen ka. May pen lie. May pen. Parang walang problema. Parang ganun. It's okay. Walang problema. So, I do remember guys learning how to speak in Thai and I'm so excited kasi di ba nakwento ko sa inyo that now I am checking for flight tickets para sa akin at kay Miss Giselle because I would like to take Miss Giselle for her first international travel and it's gonna be the Land of Smiles, Bangkok, Thailand, well known as the Land of Smiles. Kasi pagdating mo pa lang dun guys, nakangiti na sila sa iyo. Kahit galit sila sa iyo guys, nakangiti pa rin sila sa iyo. Yun ang mahirap. Yung isang taong nakangiti sa iyo kahit na pinapatay ka na nila sa utak nila. But anyway, yes guys, I know I'm very excited kasi sobrang excited ako makita ni Miss Giselle yung mga boutique sa Thailand. Paano sila nagpapatakbo ng negosyo nila, yung pagkain, yung religion. Ay naku, yung pagsakay sa bus, papasakayin ko ng bus si Miss Giselle talaga. Isa yan sa mga bagay na ginagawa ko before in Thailand. I'm not even going with taxi. Sasakay kami ng tuk-tuk ni Miss Giselle at saka ng bus papunta sa Bangkok. So, sobrang excited ako. Lupad dyan nila sa tuk-tuk. Kita na ko sa ano. Yes. Pag nagtuk-tuk ka, dapat mag-leggings ka at magpantalon. Kasi kung hindi, makita nila yung soen mo na panty. Ayusin ninyo guys. Ay, grabe talaga ang tuk-tuk nila. Overspeed talaga guys. Ang galipad-lipad talaga. So anyway, sobrang excited kami. Abangan nyo yan. Very soon, pupunta kami ni Miss Giselle sa Thailand. Inshallah, if Allah allows us, of course. If Allah give us the chance. Of course, maraming salamat sa inyo guys. We do love making contents and videos and the story of my life as a businesswoman, single mama, a friend, a sister, a family, and sharing it to the world. I love to travel, simply budget travel. I love sharing it with you guys. It's not gonna be as fun kung wala kayo. So maraming salamat po. Anyways, again, sabay-sabay nating i-welcome si Miss Amy. Makikita nyo siya sa aming page na Mayumi Thailand Closet and Tindera sa Africa. Okay. Nagalok na kami ni Miss Giselle dito guys kasi last time merong biglang pumasok na lalaki tapos nanghingi siya ng pera kasi daw gutom siya. Wala namang problema pero yung biglang magpasok yun yung ayaw ko sana. So lalabas lang ako, bibili tayo ng ulam. Bibili ako ng ulam. Tara guys, samahan niyo ako. Papakita ko sa inyo kung saan ako bumibili.
So time check ngayon alas 10 na. Ganitong oras bumibili na kami ng ulam ni Miss Josel kasi baka mamaya maubusan kami. So lakad lang ako dito, tara sama ko kayo. Yan. Dito lang tayo papasok sa Eskinita, guys. Kasi nandito yung karinderya. Titignan ko kung may mga gulay sila. Okay, hindi na ako nag-vlog dun, guys. Maraming tao bumili. Nahiya tayo. Baka mamaya magalit sila. Kasi maliit lang siya na Eskinita ba. Pero bumili na ako ng ulam. Atay ng manok na may itlog. Then gulay na munggo na merong tuyo. At saka skabetseng tilapia. Kasi inaya ko yung kapatid ko nung kumain sa tindahan. Yung bunsong kapatid namin. So tara, let's go. So yung nagastos ko sa ulam is 95 pesos. May ulam na kami for 3 or 4 people. Ay, sorry po. Maaga pa naman guys, kaso nauubos kasi yung ulam. Kapag hindi ka bumili agad ng mga 10:30 to 11. Ngayon nga, medyo paubos na eh. Mahirapan tayo bumili mamaya ng ulam kapag wala na. Tara. Let's go, let's go. Okay guys, iniwan ko muna ang botik. Ako'y nag-tricycad ang hangin. Nag-tricycad ako, pupunta tayo ng laundry shop. Kasi maulan na naman oh. Merong nag-drop ng laundry, 7 loads. Dito tayo sa left side. Dito ako kuya ha. Left. Ayan. So diretso na tayo sa laundry shop. Malapit lang naman pala sa kanto. Ayan lang sa unahan kuya. May nagbaba ng labahin nila, 7 loads. So tutulong ako sa pagtupi ngayon guys. Back up tayo para matapos agad. Baka mamaya merong magpa-laundry. Kasi maulan 2 araw na din eh. Tara. Para tayo. Dito lang ako kuya sa laundry shop. Labalabi. Dito lang kuya. Okay. Thank you po.
Time check guys, alas 2 ng hapon. Hindi pala madali magpilo kasi madamihan. Tapos mainit. Isa lang kasi yung electric fan namin, pero pabili na ako ng 2 electric fan. So ito yung busy na part ng laundry shop guys. Yung may full service. Pero okay lang kasi hindi naman nagmamadali si client. Pwede lang bukas pick upin. So time check natin alas 2. Bumili ako nitong pangtupi guys sa Shopee. Mura lang naman siya, tsaka hindi mo na kailangan sukatin. Kasi nga, meron na siyang panukat. Standard size na siya. So, bibili muna ako ng merienda. Mag-merienda muna kami ni ate ng saging na sinugba. Bili na ako dyan sa may unahan guys. Kasi medyo umuulan pero tumila naman siya. So, tara, bili muna tayong merienda. Ayan, busy pa si Ate Hana guys. So, ika-tatlong na namin yan. 3 batch, may 4 pa na kailangang tupiin. Pero at least tumila na din yung ulan konti. Maaga pa naman alas 2 pa lang. Mamaya magiging busy na to dito dahil nga uwian na. So bili muna tayo ng lunch. Andito yung shop ko guys, oh. Ayan. Laundry shop. Bili muna tayo ng saging na sinugba doon na side. Pinagpawisan ako guys. Hindi ko ba alam, ang dami namang bintana dun sa shop, pero parang hindi ko mapasok yung hangin. Meron kasi nagbibenta dito ng saging na sugba. Tara, bili tayo. Okay, alas 3 na. Miss Giselle, faster! Faster. Mamimigay kasi kami ng flyers today, so maglalakad kami ni Miss Giselle dito na side para mamigay ng flyers. Doon tayong banda, oh. Paliko dito kasi maraming tao. Tara. So, mamimigay kami ng flyers. Pina-out ko si Miss Giselle. Pa-dinner ko na lang siya mamaya. In exchange of her effort. Ay, ang dami pa na nakatira dito sa loob. Hanap tayo ng mga customer, guys. Tara. So, hindi naman masyadong mainit ngayon. Kaya perfect time para magbigay ng flyers. Okay guys, very good kasi nakaabot na kami ni Miss Giselle dito sa isang kanto. Ito na nga bang sinasabi ko, na kapag hindi mo mabigyan ng leaflet or flyer, hindi ka masipag mamigay, magpa 5 days ka na, marami pa rin yung hindi nakakarinig ng negosyo mo. So dapat ikaw yung number 1 na, anong tawag mo, magpanabi sa Tagalog. Ikaw dapat, Miss. Magmarites. Yes, magmarites. Ikaw dapat, yes. Dapat magaling ka, mabilis ka, huwag kang mahiya magmarites ng sarili mong negosyo. Kasi yung kapitbahay mo nga, minamarites mo, yung negosyo mo pa. Sabi ni Miss Giselle. Alright, let's go guys. Mamigay pa tayo ng flyers. Susunod yung kapatid ko kasi tutulungan niya ako mamaya. Finally, my day has ended. Time check. Alas 5. Mag-alas 6 na. Dumating si Boss Jean. Tinulungan niya akong magbigay ng flyers. And right now, I'm just going to take the team for dinner para makapag-relax din tayo guys. Parang maingay yung ating utak ngayon, but yeah, it has been a long day, very productive. So kakain lang tayo and uuwi na din. Kahapon kasi ang aga kong umuwi so dapat siguro wag natin gawing consecutive, no, na talagang hanggang hapon. Pero sinadya ko kasi talaga ngayon na mahapunan dahil nga mamimigay kami ng flyers. At kapag namimigay ng flyers, dapat hindi mainit para mas matagal yung bigayan. At akala ko today ang aming practice kasi magkakaroon daw kami ng special na sayawan, special number para sa wedding ni Madam 10 Gibbs, the wedding of the year next month. Hindi natuloy yung practice today, bukas na lang daw kami mag-practice guys. So may mga ganitong ganap, no, para sa kasal. Anyway, let's go. Kakain na kami ng dinner. Pakita ko sa inyo saan kami kumakain ng dinner, magkano at kung masarap ba. At yeah, I'll see you guys on today's episode.